Ngayong araw nga ay araw ng Sabado. Dahil Sabado nga ngayon, wala tayong pasok. At dahil dyan, meron nga tayong pupuntahan. Ngayong araw nga ay meron tayong ka-meet up. Meron naman nga akong binili para sa ating aquarium. Tungkol na naman nga ito sa ating mga isda. Pero kumpara sa dati, mas excited nga tayo ngayon. Dahil mas kakaiba nga ito sa ating mga isda. Bago ko nga ipakita sa inyo kung ano itong nabili natin, gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano natin ito nakuha. Pumunta na nga tayo sa meet up place. At medyo malayo pa ang pinanggalingan ni Sir. Shoutout nga pala sa iyo, Sir JP Lopez. At nandito na nga tayo sa meet up place. Hintay na rin nga dito si Sir JP. Galing pa nga si Sir ng ginubatan. At sobrang ayos ka ni Sir kausap. At kahit nga malayo ay diniliver talaga ni Sir itong item natin. Kung mapapansin nyo nga, ipinakita ni Sir yung inorder natin sa kanya. Isa nga itong crayfish na nabubuhay sa mga freshwater. Saktong-sakto nga ito dito sa ating aquarium. Dito nga ay nagpaalam tayo kay Sir kung pwede natin silang isama sa vlog. At dito nga ay binayaran ko na si Sir. Hindi ko na nga babanggitin kung magkano ang bili ko dito sa ating crayfish. Basta si Sir ang may pinakamurang crayfish sa lahat na pagtanungan ko. Kaya tara, iuwi na muna natin itong bago nating alaga. At salamat sa iyo, Sir. Buksan na nga natin ito upang ma-check na natin itong nabili nating mga crayfish. Ayan, 5 pieces pala ito lahat na crayfish. At mukhang malulusog naman. Nagulat nga ako dito at mukhang kakagatin pa tayo ng ating crayfish. Ito ang isa ay mukhang ito ang pinakamalaki sa kanila. Check naman natin itong isa. Dito nga ay nakita natin na wala ang isang pangsipit nito. Itong isa naman ay mukhang male. At bigla pa nga itong tumalon. Ang totoo, medyo takot pa nga tayo at baka maipit tayo ng ating mga crayfish. Itong isa naman ay medyo mataba at isa rin ang kanyang pang-ipit. Meron ding pa-freebie si Sir itong medyo maliit. Kaya bali 6 pieces silang lahat. Napansin ko rin na may kasama na itong hornwort na maganda ring itanim sa ating aquarium. Katulad nga rin sa ating mga nabiling isda, ay kailangan din nating mag-acclimate dito sa ating mga crayfish upang hindi naman sila ma-water shock at manibago sa temperatura ng ating tubig. Iwanan muna natin sila kahit 5 minutes. Kumuha na rin ako ng PVC pipe at lagari sa bakal na magsisilbing hide para sa ating mga crayfish. Hatiin nga natin ito sa 5 para lahat sila may pagtataguan. Pagkatapos nga ay putol-putulin na natin ito. Basic lang sa atin yan. At yun, meron na tayong 5 hides. At syempre, bago natin ilagay sa aquarium, hugasan muna natin itong ating mga PVC pipe para hindi naman nakakaya sa ating mga crayfish. Malinis at maganda na ang kanilang bahay. Dito nga, isa-isa na natin inilagay itong ating mga PVC pipe. Medyo dito lang natin ito inilagay sa bandang likod para hindi naman nakaharang sa ating mga isda. At maganda pa rin tignan ang ating mga aquarium. Ayan, tapos na at medyo basang-basa pa nga tayo. Nakaset up na nga itong ating mga PVC pipe. Habang chine-check ko nga itong ating mga PVC pipe, nakita ko ang may nakatakas ng isang crayfish at nandito na sa ibaba. At mukhang excited na siya sa panibago niyang bahay. Dito nga ay mukhang ayos naman ang pakakaset up natin ng ating mga PVC. At mukhang itong ating isang crayfish ay nag-i-enjoy na dito sa ibaba. At nag-i-explore na sa kanyang bagong tirahan. Kahit ano pang hinihintay natin, pakawalan na natin itong mga kasama niya. Alisin muna natin itong hornwort at dahan-dahan natin nilubog itong ating mga crayfish. At mukhang excited na rin sila sa panibago nilang bahay. Ayan, mukhang okay naman ang ating mga crayfish. Balikan na lang natin sila mamaya at tignan natin kung nakapag-adjust na ba sila dito sa ating aquarium. At tignan na rin natin kung okay rin sila dito sa ating mga isda. Hindi natin kasi alam, baka mag-away-away sila. Naglagay na rin ako ng PO1, baka kasi gutom na ang ating mga crayfish dahil malayo pa ang kanilang pinanggalingan.
Habang tinitignan ko nga sila, nakita ko yung pinakamaliit na crayfish natin na nag-i-enjoy at patago-tago na sa mga halaman. Sana'y mapalaki pa natin ito. Chinek at tinignan ko na rin yung iba nating mga crayfish. Medyo lumabo lang itong ating tubig dahil tinanim ko na rin itong ating hornwort at mukhang bagay naman dito sa ating aquarium. At maganda din ito sa pagbibreed ng ating mga isda, lalo sa mga guppies. Ito ang isa ay nandito na sa likod, pa-chill-chill na lang. At mukhang nagsisimula na silang kumain. So yun lang mga boss, at medyo pinagpawisan nga tayo sa ating mga ginawa ngayong araw. And update ko lang kayo sa susunod na ating mga upgrades dito sa ating aquarium. So yun lang, at sa susunod muli, happy fish keeping. Peace.